Hello everyone, ito na. Talagang pagpasensyahan nyo na po sapagkat ang dami po nating commitment. At ngayon na po, pag-usapan na po natin, bakit ba napakadami nating mga followers and member ng ating community na nanghihina sila kahit nasa carnivore way of eating sila? Handa na po ba kayo? So para po sa mga ngayon lamang ako mapapanood, ako po si Pastor Kelvin Cabuyao. I'm a life coach at tumutulong po tayo sa ating mga kababayan for more than a decade, since 2008, at mga food supplements na po tayo before. But it just so happened, dumating po tayo sa punto ng ating buhay na lumabas na po tayo sa mundo ng food supplement. At 2022, nag-start na tayo sa low carbs, and 2023, January 2023, nag-start na tayo sa carnivore way of eating. At naobserbahan po natin for more than 2 years, since January of 2023, bakit ganun? Mayroon tayong mga ilan na mga followers na kahit sila ay naka-carnivore way of eating at hindi naman sila nakakaranas ng tinatawag na hypoglycemia, yung biglang pagbagsak ng sugar at panghihina, panlalamig nila, kasi nga inalis na nga natin yung carbohydrates, ay nakararanas sila nito. Number 1, pakinggan nyo mabuti number 1, dahil hindi naman talaga natin pwedeng iasa sa ating mga kinakain, ilan sa ating mga kababayan ay nagbabarko, security guard, driver, kulang talaga sila sa tulog. Mahalaga na kumpleto talaga po tayo sa tulog. Hindi pa pwede na kinulang ka ngayon, babawin at babawiin talaga sa'yo talagang may marami kang utang. Kailangan talaga makapahinga ka talaga ng maayos. Siyempre, kung ano yung sinasabi ng katawan natin, that you need to rest, yun yung sinasabi, kailangan mo talagang ipahinga. The problem is, paano yun? Hindi naman tayo makakapagtrabaho ng maayos sapagkat, alam nyo na, hinihingi ng pagkakataon, may trabaho. So, yan yung number 1 na dahilan. Pangalawa, because of lack of exercise. Kulang po tayo sa ehersisyo. We are designed to move. The problem is, hindi po tayo, tamad na tamad talaga tayong pagpawisan man lang. Sino na ba naman yung 15 minutes to 20 minutes? Kahit pa paano, maglakad-lakad ka naman. At base sa pag-aaral, the best exercise is walking. Mas nakakapayat ang walking kesa sa running. Yeah, siyempre, pero ako, boring kasi ang walking, mas gusto ko naman ang running. At pag medyo pagod konting lakad, takbo ulit. Diba? Kaya ayun, napasobra sa takbo, sumakit ang tuhod, di ba? Then, yan nga, lack of exercise. Pero ito yung pinakamalaga, hindi na natin patatagalin. Dahil inalisan natin ang carbohydrates, lagi nyo tatandaan, pag too much carbs, the more na nag-i-intake tayo ng carbs, lahat, all form of carbohydrates, mga ultra-processed na mga carbohydrates, nagkakaroon kasi ng tinatawag na water retention and salt retention. Kaya tayo ay tumataba, it's not just because dahil puro taba tayo, pero dahil mayroon tayong water retention and salt retention. Pero kapag nagtanggal na tayo ng carbohydrates, ma-address na yung water retention, yung water weight natin, and at the same time, na-address din yung salt retention. Ito yung matindi. Kapag mahilig kang magkape, eto na. Merong nag-comment sa atin doon sa community natin na, Pastor, carnivore ako pero hindi ko masabing strict kasi may coffee pa ako. Eto na. Nag-comment na siya at alam ko kasi siya ay strict pero may coffee talaga siya. And nagtataka siya, kulang nga siya sa sinasabi niya, kulang siya sa salt at kailangan niyang magdagdag. The problem is nagko-coffee siya. Ito yung matindi. Nagkakaroon ng frequently urination kapag madalas tayo sa kape. Totoo po yun. Pabalik-balik ka. Nagkakaroon ng production of urination at ihi ka ng ihi. Hanggat maaari, ihi ka ng ihi. Sapagkat ina-address niya yung salt retention. Yung absorption ng salt natin
kailangan talaga natin ng kailangan natin ng salt. The problem is ay naapektuhan yung sodium absorption ng ating katawan. Kulang ka na sa salt, mahilig ka pa sa kape, kaya pakiramdam mo, pagkagising mo, antok na antok ka pa rin, lambot na lambot, nakakain ka naman, pero dahil nakapagkape ka, yung matinding hype nung tawag nitong caffeine, alam mo yun, yung parang gising na gising ka, pero ang bilis lang nung bumagsak. Ang matindi niyan, kulang pa tayo sa nagso-salt nga tayo, pero yung absorption ng salt sa katawan natin, kulang. Kaya sasabihin natin kulang tayo sa electrolytes, kung mahilig naman tayo sa coffee, yan po yung isa sa naobserbahan ko for more than 2 years. Kaya ako kasi, isa sa coffee lover din kasi talaga ako. Pero nung na-confirm ko, kasi nung tinanggal ko siya, sabi ko, okay At ilan sa mga followers ay na-experience din nila yun, nagtataka sila, pero hindi talaga nila mag-give up ay coffee. So, yun po, sana po ay nakapagbigay po ako sa inyo ng matinding information that mas mahalaga pa rin sa atin. Pagising ko sa umaga, water with salt, yung hot water with the pinch ng pink salt. Yun lang. Masasanay ka. Mas masarap sa pakiramdam, ang ganda ng absorption, maganda yung digestion, alive ka, tapos kain ka ng karne, higop ka ng sabaw ng bulalo, 1 to 2 meals lang, alive ka buong maghapon. Ako, maniwala po kayo. Napakasarap. So, it's all in the mind. Siyempre, mataas pa rin ang anti-nutrients ng coffee, lalo na kapag nakasanayan nyo na po talaga yan. Nako, I hope na maalis po natin ang pag-inom ng kape. God bless everyone.